Dahil yata nag 2 months na, iba na naman ang ugali ng baby. Ay, mga mare. Kita nyo naman sa itsura ni Papa Choy na puyat na puyat. Husko mga mare, paano ba naman etong batang to ay natutulog lang saglit tapos gigising na naman. Simula kahapon nga na hapon talagang hindi na nga diretso yung tulog niya kagaya dati. Dati kasi nakakatulog siya 2 at 3 oras yung tulog niya, pero ngayon 1 oras lang or kalahati ay nagigising na siya. Husko mga mare, ang sakit na nga ng ulo ko tas nahihilo pa ako kaninang paggising ko dahil nga hindi din kumpleto yung tulog ko. Tapos nga hindi man ako pinapatulog ng hapon dahil ayaw niya nga patigilin yung duyan, dapat tinuyuyo ko siya ng malakas. Tapos yung problema pa ngayon lagi siyang umiiyak, wala namang luha. Dahil nga Friday ngayon mga mare, hindi ko man siya niliguan, ayan nga nilamusan ko lang siya. Katatapos niya nga lang magmuryot dyan mga mare, kaya sinakay ko na siya sa duyan para nga paandaran na ito. Medyo mahangin nga kahit nga mainit pinadyaman ko, total manipis lang naman yung pajama niya. Nirereklamo ko nga siya kay mama ko, baka sabi ko may pilay kaya ganyan. Abay sabi ng mama ko hindi naman sa lahat ng oras mabait yung bata, hanggang 3 months daw talagang paiba-iba yung ugali nila. Doon kasi sa pangalay ko madami akong kasamang nag-aalaga sa kanya. Flex ko nga pala yung bunso, tingnan niyo naman yung mga baby nila, ang tatakaw. In fairness sa pusang to napakabait niyang nanay, ayaw niya mang iniiwanan yung mga baby niya. Mabalik nga yung usapan sa baby na ito. Dati kasi sa panganay ko madami nga akong kasamang nag-aalaga sa kanya. Pero ngayon ito talagang full time ako dito sa bunso namin. Kaya talaga tikman, kaya nga para singa na kay Ning. Papatid-patid pa nga yung tulog niya yan, kaya yan gusto niya malakas yung duyan. Ko yung duyan pa naman niya natutumba pag hindi mo nawakan itong bakal niyo. Nuko po takabud niya, may pariting nga na kay ni. Dahil nga namuyat siya mga mare, alas 3 pa lang yata sinalang ko na nga yung labahan namin. Nagalis na nga din ako ng kobre kama, baka nga nangangati siya dito sa kama namin kaya laging nagmumuryot. Pero hindi naman. Abay, ang galing talagang magdrama ngayon, talagang ginaano na yung bunganga niyo. Kung paano nga yung bait niya nung baby siya, ko ngayon talagang times 3 yung kabaitan niyo. Dahil nga maaga kong naisampay yung mga damit niya, natuyo na nga, mag-aalas 10 pa lang ito na nga, tinutupi ko na. Syempre multitasking tayo dyan mga mare, habang nagtutupi tayo, nagduduyan tayo. Ayaw niya pa mong umihina yung duyan niya, yakamaso. Pero compare naman nung baby siya, hindi ko kasi siya maiwan nung baby, pero ngayon naiwan-iwan ko na nga. Tapos ngayon nagagawa-gawa ko na nga yung mga trabaho ko ng mabilis. Problema ko na lang talaga yung pagligo kasi baka hindi ko siya marinig, talagang mabubunsul na kayang gagana pala. Abay, sabi ko nga kay Papa Choy, papasyaksi na ako yata nga na kaini. Nuko, ewan ko lang hindi ako mamayat sa kakapuyat sa kanya. Ako pa naman ay hindi sanay sa puyat dahil talakahilo ako. Mga bandang alas 11 ngayon nagising siya dyan, tapos tinignan namin sa kwarto ni Tita Pay si Banggel dahil nanganganak siya ngayon. Abay, Diyos ko, ayaw niya yata talagang nagmuryot ng todo. Kaya yung ginawa ko, inuwi ko ulit siya dito sa kwarto namin, tapos yan nga, inaantok pa pala. Bago ko nga siya pinatulog dyan mga mare, kinargahan ko muna ng pultas. Abay, syempre habang dumidede nakakarga. Sabi nga ibigay ang hilig ng walang ligali. Nuka malapit na ako talagang masok kaya nga na kay ni Charis. O siya mga mare.